Ano ba ang buhay ng isang full-time vlogger? Madali, mahirap, masaya. Mga ka-idol, pag-uusapan po natin muna mga ka-idol, yung madali. Madali kasi pagising mo sa umaga, syempre, hindi ka na magmamadali pumasok. Syempre, kahit anong oras ka gumising, hawak mo yung oras mo. Wala kang hinahabol na oras. So mga ka-idol, huwag po kayo mapangkampante dahil mga ka-idol, ang isang full-time vlogger ay hindi po dapat patulog-tulog. Kasi full-time vlogger ka, ibig sabihin, yung trabaho mo noon ay ipinagpalit mo na itong pagbablog. So, ibig sabihin, kung sa trabaho mo, kumikita ka sa loob ng kinsinas ng 7,000 or 8,000, kailangan mga ka-idol dito sa social media sa iyong pag-vlog ay kailangan kumita ka doble doon sa kinsinas. Ibig sabihin, kung 8,000, kailangan sa isang buwan, kumita ka ng 16,000 mahigit dito sa pag-vlog. Kailangan malampasan mo yon kasi full-time vlogger ka. Ibig sabihin, iniwanan mo yung pagtatrabaho mo para lang mag-vlog ka na lang ng mag-vlog. So, ibig sabihin mga idol, hindi rin po madali. Okay? So, bakit nasabi kong mahirap? Kasi mga ka-idol, mahirap minsan, lalong-lalo na kung natatalo ka ng iyong katamaran. So, ibig sabihin mga ka-idol, kung ikaw ay natatalo ng iyong higaan, hinihila ka agad na matulog, full-time ka. Ibig sabihin mga ka-idol, sa kakatulog ng kakatulog mo, sa maghapon, wala ka nang i-upload. Kung araw-araw mo yung ginagawa, automatic idol, pagdating ng sahuran sa ating Facebook, wala kang sasahurin kasi itinulog mo lang ng itinulog. So, ibig sabihin mga ka-idol, kapag ikaw ay nag-full-time sa pag-vlog, kailangan ang mindset mo, nagtatrabaho ka pa rin. Kailangan gumising ka pa rin ng maaga. Kasi mga ka-idol, hindi pa rin po tayo kasing sikat na mga vlogger. Tulad nila Wamos, tulad nila Awit Gamer, Naboy Tapang, at yung mga iba pang mga sikat na vlogger. So, ibig sabihin mga ka-idol, kung ikaw ay nagsisimula pa lang, kumikita ka na dito nang hindi pa naman kalakihan, kailangan sipagan mo mag-upload. Totoo yun. Kasi kung mag-full time ka sa pag-vlog, tapos wala ka pang kinikita ng malaki, tapos maliit pa lang kinikita mo, tapos tinatamad ka pa, mag-upload na mag-upload, mag-create na mag-create ng content, sigurado babalik ka talaga sa pagtrabaho. So, ganun mga idol, negosyo rin po kasi idol yung pag-vlog. Business mo to. So, mas maganda idol kung ikaw ay kumikita na sa pag-vlog, kailangan magtabi ka. Para once po na talagang dumating yung time na hindi kalakihan yung kinita sa Facebook, ay meron ka pa rin pong kita. So, ibig sabihin mga ka-idol, mas maganda, hindi ka lang aasa sa sweldo mo sa Facebook. Mas maganda, meron ka pang source of income na iba. Para once po na kumita kayo dito sa mga vlog ng 10,000 or 20,000, 30,000, 40,000 isang buwan, meron ka pang pinagkakitaan na iba, so doble yung kita mo sa loob ng isang buwan. So, kailangan mga ka-idol, meron ka pang source of income, lalo-lalo na kung ikaw ay full-time vlogger katulad ko. And syempre, doon tayo sa masaya. Syempre, masaya siya mga ka-idol kasi nararamdaman mo sarili mo na unti-unti ka nang nagiging famous. Unti-unti ka nang nakikilala. Nararamdaman mo sarili mo na marami nang nakakilala sa iyo. At darating yung araw mga ka-idol, dahil sa tuloy-tuloy mong pag-vlog, darating yung araw na pili ka na maging artista. Malay mo, mapasama ka sa Batang Quiapo. Baka naman kukumar din, kahit extra lang dyan. Kahit ako ang tagahawak ng mga tubig dyan. So mga ka-idol, kailangan ganun. So kailangan idol yung mindset mo, habaan mo na. Lakihan mo na. Sabi nga, kung mangarap ka, huwag mo nang tipiran. Kasi ikaw din ang mangarap eh. Mangarap ka na nga lang, tinipiran mo naman. Dapat pag nangarap ka, lakihan mo na. Ako, nangarap ako ng mansyon na bahay. Magandang buhay. O, di ba? Lakihan mo na, idol. Siyempre, importante dyan yung ating kalusugan. Kasi aanin natin yung kayamanan kung ang ating kalusugan ay affected na. And siyempre, yung ating mga attitude. Kailangan, yung attitude natin is, yan pa rin ang pinaka-importante. Dahil ang ating kayamanan ay hindi naman yan kayang dalhin sa kabilang mundo. Okay? So, kailangan manatiling humble. So, hanggat kayang tumulong. Pero siyempre, unahin po lagi ang sarili. Kasi mga ka-idol, talagang ang dami kong tinulungan, yung iba hindi na ako naalala. And then, syempre, nagpapasalamat ako sa mga tinulungan ko dahil binabalikan talaga ako nila. Grabe.
Yung iba, nagbibigay sa akin ng malaking tala, so doon na-appreciate ko na yon. So hindi man ako humingi ng kapalit noon, pero syempre, kung ikaw ay, syempre, tao lang din tayo, kapag yung taong tinulungan mo at binalikan ka, so magiging masaya rin sa kalooban mo yon. Kasi mga ka-idol is naalala ka na. So hindi ka man humingi ng kapalit, pero doon mo kasi makikita na naalala ka pala ng isang taong tinulungan mo noon. Kaya mga ka-idol, kung kayo magsawang tumulong, tumulong kayo na bukal sa kalooban nyo, huwag kayong humingi ng kapalit, dahil darating yung araw, meron at meron talagang mga tao na babalik ang kanila. Hindi man lahat, pero meron at meron pa rin. Basta, manalig lang sa Diyos, huwag kang mawala ng pag-asa, and laban lang. Kaya kung ikaw ngayon nanonood na nandito ka na sa social media, itong video ito ay hindi lang po para sa akin, para sa iyo din, and then kung gusto mo rin ma-inspire yung kaibigan mo, lalo na kapamilya mo, i-share mo ng video ito na sa ganun mapanood din po nila. And then, syempre, kung na-inspired ka at nagkaroon ka ng idea, huwag mong kakalimutan na i-click ang follow button dyan sa baba para lagi kang updated sa lahat ng mga tutorials, video ko na i-upload dito sa aking Facebook page. Yun lamang po. God bless you all po sa ating lahat, mga ka-idol ko.